Samantala, ilan sa ating mga kababayan ang maaga ng bumiyahe para magbakasyon. Kabilang na riyan ay ang mga magbabakasyon sa Boracay Island para sa Semana Santa. Si Bernard Ferrer sa sentro ng balita. Isang linggo bagong Semana Santa, maaga nang bumiyahe si Janet papuntang Aklan para magbakasyon. Ginawa niya ito para maiwasan ang mahabang pila sa Batangas Port tuwing peak season, kung kailan mas dumarami ang mga bumabiyahe. Iniiwasan din niya ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo dahil sa tensyon sa Middle East. Bilang isang working student, nakapag-avail siya ng student discount, kaya 1,400 pesos lamang ang kanyang binayaran. Nasa bucket list din niya ang pagbisita sa Boracay at ito ang kauna-una niyang pagpunta rito. Looking forward din sa land tour and then island hopping, ganon. Hindi pwedeng work ka lang ng work. Once a year, twice a year, nakakapagbakasyon ako. Ito naman ang kalawang pagbisita ni Jen sa Boracay, kasama ang kanyang pamilya. Bumalik sila dito dahil sa magandang tanawin, lalo ng sikat na white sand at ang masarap na seafood. Mas pinili rin nilang bumisita ng mas maaga upang hindi makasabay sa peak season sa isla. Iwasan namin na marami or crowded yung place para ma-enjoy din namin. Pinaghahandaan ng LGU ng Malay Aklan ang pagdagsa ng mga turista sa pinagmamalaking white sand beach ng Boracay para sa long weekend. As reported to me sa office, maraming mga bookings. Especially na dahil long weekend, then Holy Week, and then preparation natin sa La Boracay. So napakarami tayong naka-prepared ng mga events this coming fourth week of April hanggang May 3. So doon ang focus natin na talagang dadagsain ang Boracay ng turista. Noong nakaraang taon, umabot sa 14,000 turistang bumisita sa Boracay sa loob lamang ng isang araw kasabay ng Semana Santa. Nagpapatuloy ang police visibility sa isla lalo't may ilan ng mga kababayan natin na maagang nagbakasyon. Inilunsad ng Philippine Ports Authority ang Online Reservation Assistance System o ORAS, isang digital solution na inaasang magpapabilis at magpapaayos ng ticket reservation sa pantalan. Tatlong simpleng hakbang lamang kailangan gawin: scan, choose at reserve. Sa pamamagitan nito, maaari nang mag-scan ng QR code ang mga pasahero kahit wala pa sa pantalan. Sa pamamagitan ng website, maaari na rin silang pumili ng oras ng biyahe dahil makikita na rin dito ang schedule ng mga barko. Kailangan lamang mag-fill out ng mga kinakailangang detalye, mag-submit ng selfie o ID bilang patunay na pagkakakilanlan, at hintay ng oras pass o QR code na ipepresenta sa pantalan para sa mas maayos at siguradong tiket sa biyahe. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.